Hello, this is G. Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. Doon pala sa mga gustong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link ng aking Facebook page. Nag-cleanse din po ako, so kung gusto niyo po magpa-schedule, i-PM niyo lang po kami sa GG Star TV. Available na rin po ang aming pampaswerte na bracelet. Meron din po kaming pangontra sa gayuma. At meron din po kaming all-in-one na bracelet, so kung gusto niyo po mag-order, naka-pin post na po sa baba yung link ng aming Facebook page. Paka-check na lang po. So, tingnan natin kung ano ba yung mga unexpected na paparating sa'yo. The Lovers, Knight of Cups, Two of Swords, The Magician, Three of Pentacles. So, nakikita ko dito, merong new person na paparating sa'yo. Kaya lang, possible kasi na meron ding unexpected na past person na bigla na lang nagparamdam sa'yo. Ito yung nakikita ko na naguguluhan ka, hindi mo alam kung ano yung magiging decision mo. At sa nakikita ko rin dito, possible na itong taong to nilagay ka sa isang third party situation or nagkaroon siya ng iba. So sa nakikita ko dito, hindi mo alam kung ano yung magiging decision mo dahil posibleng gusto ng taong to na mag-offer ng love. So, sa nakikita ko dito na meron kang choices na gagawin parte dito sa love life mo. Pero sa nakikita ko, more on nagpo-focus ka na mag-move forward dahil itong past relationship mo or itong nakaraan, sobra kang nasaktan dito. Ito yung nakikita ko na ayaw mo nang maramdaman pa tong sakit or nahihirapan ka ring magtiwala pa sa taong to. Sa nakikita ko rin dito, posibleng itong past person mo, maraming addiction, probably nagiinom, nagsusugal, or nang bababae or nang lalaki. So, sa nakikita ko dito, ito yung reason kung bakit kayo nagkahiwalay or kumbaga kaya ka nag-let go dito sa taong to kasi puro sakit lang ng ulo yung binigay ng taong to. Ito yung nakikita ko na hindi niya kayang talikuran yung temptation niya, paulit-ulit niyang ginawa sa'yo tong pagluloko. Ito yung sinasabi dito na hindi mo kayang makita yung sarili mo na maulit-ulit na saktan ka lang nitong nakaraan. Ace of Swords, na nakikita ko rin dito, meron kang decision na gagawin. Probably gusto mo nang i-cut off yung taong to sa buhay mo or talagang ipakita sa kanya na hindi mo na siya kailangan pa sa buhay mo. Kasi sa nakikita ko, possible nga na itong new person na yung pinopokusan mo, kung meron nang dumating sa buhay mo, sa nakikita ko dito, mas pinipili mo yung bago. Pero kung wala ka namang new person, sa nakikita ko dito, ayaw mo nang maranasan tong masalimuot na sitwasyon mo dito sa nakaraan. Ace of Cups, sa nakikita ko, pinapakita kasi dito na mas mahalaga na sa'yo itong new person. Kung meron kang nakilala, sa nakikita ko, iba yung feelings or yung nararamdaman mo dito sa bagong tao na dumating sa'yo. Kasi pinaparamdam niya talaga yung pagmamahal, yung nire-respeto ka, pinapahalagahan ka. Kasi hindi mo to naramdaman dito sa dati mo naging karelasyon. Ito yung nakikita ko na lahat ng
binigay sa'yo ng sakit ng ulo ng dati mo naging karelasyon dito sa new person, wala kang masabi. Kumbaga, ang nakikita ko lang dito na nagpo-focus ka na sa kanya kasi itong taong to na dumating sa buhay mo, pinapakita niya sa'yo na hindi siya kagaya ng dati mo naging karelasyon. Kumbaga, tinatrato ka ng maayos. Ito yung nakikita ko na handa yung taong to na mag-antay kung kailan ka na ready. Ito yung sinasabi dito na totoo yung intention ng new person kasi gusto niyang maipakita sa'yo na kamahal-mahal ka, worth it ka, deserve mo tong pagmamahal na to. Ang nakikita ko lang dito is nakukonfuse ka lang kasi maaring may feelings ka pa rin dito sa past person mo na bumabalik sa buhay mo. Kaso, meron ng tao na nagpapahiwatig sa'yo at binibigyan ka ng importansya. Pero yung iba dito, hindi ibig sabihin na new person to, maaring mas binibigyan mo ng time na mahalin yung sarili mo at mag-focus ka sa healing journey mo. Knight of Wands, so nakikita ko rin dito. Handa yung taong to, itong new person na ipaglaban ka. Kumbaga, ibibigay niya lahat-lahat ng mga pangangailangan mo. At sa nakikita ko rin dito, deserve mo to kung merong mang dumating sa buhay mo or itong taong nagpapasaya sa'yo ngayon. Ito yung nakalaan sa'yo eh. Ito yung sinasabi dito na bigyan mo ng chance yung sarili mo na magmahal ulit, maging open ka kasi deserve mo to. Hindi mo kailangan na bumalik dito sa past relationship mo kasi sa nakikita ko dito, puro lang stress yung binigay ng taong to. Paulit-ulit kang pinangakuan pero hindi naman tinupad ng taong to kasi bumabalik lang yung taong to dahil probably nga meron siyang kailangan sa'yo, gusto niya lang may mangyari or makabenefit siya sa'yo. Ito yung nakikita ko, hindi serious yung pagbabalik ng taong to. Ito yung sinasabi dito. Kung merong bagong dumating sa buhay mo, bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na lumigaya dahil itong past relationship mo, bibigyan ka lang ng sakit ng ulo nito eh. Seven of Cups na nakikita ko dito, gagamitin ka lang nitong past relationship mo dahil bumabalik lang to kasi may kailangan siya sa'yo. Sinasabi dito na mag-iingat ka sa pagdedesisyon mo, kailangan mag-obserba ka kasi sa nakikita ko, meron ng taong dumating sa buhay mo na new person pero meron namang dating nakaraan na bumabalik sa iyo at gusto kang gamitin. Sa nakikita ko dito, probably gusto ng taong to na makabenefits lang siya financially or meron lang mangyari. So, pinapakita dito na hindi pa rin nagsasabi yung taong to ng totoo. Marami pa rin siyang ibang option na pwedeng pagpilian. Sa nakikita ko, hindi pa to willing na mag-commit sa'yo. So, kaya lang to bumabalik kasi nga gusto ng taong to na makuha ka ulit. Pero pagka hindi ka na naman niya kailangan, ibabasura ka na naman ng taong to. So probably meron kayo mga kadiling na earth, fire, water, meron ding air. So ito lang yung nakikita kong message dito at kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment at huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel at maraming salamat ulit at see you soon.